Then nung nag-third year po ako, doon na po ako napasok sa fraternity. Doon ko nakita sa kanila yung hinahanap ko sa magulang ko. Ayokong tumandang mahirap, sabi kong gano'n. Kailangang magsikap, kailangang magsipag, sabi ko sa sarili ko. Sandigan sa matatag na pundasyon ay salapi, kapangyarihan at kalinga ng Ama. Saan babaling kung mawala ang lahat? Alamin sa The 700 Club Asia, #TSCA Firm Foundation, susunod na. Welcome to another inspiring episode of The 700 Club Asia. Sa ngalan ni Peter Kairos, isang mapagpalang araw ang aming ipinaabot sa inyong lahat. Saan mang panig ng mundo kayo naroroon, nawa ay nasa payapa kayong kalagayan, ligtas sa anumang kapahamakan. Kayo man ay nasa bansang may umiiral na kaguluhan. Sonja, what would you consider your firm foundation in life? Thank you for that, wonderful question. Alam mo, for the past, hindi ko na makompute ilang taon, since 2004 na lang. Sige. It's really been Jesus. I really cannot build my life anywhere apart from Jesus Christ. Ikaw ba, Eric? Yeah, ako din. Hindi na ako lalayo dun sa sagot mo. It's my relationship. To be very specific, it's my relationship, a growing relationship with Jesus Christ also. Kaya, kayo, pwede ba kayong tanungin, ano ang inyong firm foundation sa buhay? I-share nyo yan sa amin upang makapagbigay ng inspirasyon sa ating mga viewers. Mag-log on sa cbnasia.org/mediacenter, gamitin ang #TSCA Firm Foundation. Sa una nating kwento, ang kanyang ama ang nagsilbing matatag niyang pundasyon sa buhay. Kaya naman, nang lumisan ito upang magtrabaho abroad, tila siya'y napilayan. Feeling niya nawalan siya ng gabay sa buhay. Saan siya dadalhin ng ganitong damdamin? Panuuri natin ang kanyang kwento. Patpatin. Uy, mambutigi ka. Payatot, lampa, lampa, lampa. Kayong dalawa, niloloko niyo anak ko. Para kay Jerome, nagampanan ng kanyang ama ang pagiging isang magiting na tagapagtanggol. Sisigaw lang, Papa. Lalabas na po kagad yun. Tapos niya yung kumbaga, sasawayin niya. Tapos pag may nagawa sa akin, hindi siya papayag na hindi ako makakaganti. Ayaw niya po nang naaapi ako. Ngunit bilang isang haligi ng tahanan, kinailangan niyang lumisan patungong Taiwan para maitaguyod ang pamilya sa Pilipinas. Kumbaga, doon po nagsimula na parang nalungkot ako. Kasi pagdating sa school, si mama ko busy rin po sa trabaho. Sa pag-alis ng tinitingala niyang modelo, nagawang magrebelde ni Jerome. Natuto na po akong mag-cutting classes. Hanggang sa pag-iinom, natuto na rin po akong mag-inom nun. Then nung nag-third year po ako, doon na po ako napasok sa fraternity. Doon ko nakita sa kanila yung hinahanap ko sa magulang ko. Na pag meron ng bubuli sa akin, may mga kakampi ako, may mga kasama ako. Kasi yung time na binubuli nila ako, parang doon ko na ibubuhos lahat ng galit ko. Pag nasaktan ko yon, masayang-masaya ako. Hanggang isang araw, isang imbitasyon mula sa isang kakilala ang nagdala sa kanya sa Bible study. Subalit, hindi iyon ang naging paraan upang ituwid ni Jerome ang pamumuhay. Nagsisimba ako nun, pero hindi ganun yung faith ko kay God. Kumbaga simba, pagkatapos ng simba, uwi na kagad. Sa halip, patuloy na tinahak ni Jerome ang maling landas sa impluwensya ng kanyang barkada. Napasok na po ako pati sa pagdadrugs. May time na hindi po ako umuwi. Kaya naman nang siya'y makapag-asawa, naging ugat iyon ng madalas nilang pagtatalo. Halos humantong sa hiwalayan ang kanilang pagsasama. Sa kawalan ng pag-asa, binalak ng tuldukan ni Jerome ang kanyang buhay. Lose hope na. Kumbaga, pag nawala yung pamilya ko, parang wala na akong kwenta. Ay nakita po ako ng bayaw ko na parang sinalo niya ako. Umano kaagad siya. Sa isa pang pagkakataon, bumangon si Jerome. Isang tao ang ginamit ng Diyos upang magdesisyon si Jerome na itama ang pamumuhay. Nakikipag-usap po yung lalaki doon sa chewing ko.
Ang feeling ko po, sa akin na umusap, kasi naging Christian po yun eh. Sabi niya, hey, magbago ka na. Nagdadrugs ka, pero yung pinandadrugs mo, saglit lang 500 mo. Wala pang 1 minuto, ubos yan. Doon ko na-feel yung sabi ko parang namimiss ko tuloy mag-simba uli. Muli siyang dumulog sa paanan ng Diyos at tinanggap ang walang panghuhusgang pag-ibig ng Panginoon. Niyakap po niya ako. Pastor Ricky, sabi, welcome back anak, sabi ganun sa akin. Doon ko po na-feel yung presence ng may nagmamahal sa akin. Yung presence ni God na yung hinahanap ko sa magulang ko. Sa isang Christian retreat, higit niyang naunawaan ang magandang plano ng Diyos sa kanyang buhay bilang kanyang Ama sa langit at tunay na tagapagtanggol. Talagang ibinuhos ko yung iyak ko doon eh. Sa dami ng nasaktan ko. Pero iba po yung naranasan ko nung talagang nakuha ko yung presensya ng Diyos. May nagmamahal sa akin. Ano man yung mga nagawa mong pagkakamali, handa akong patawarin. Magmula nang isuko ang buhay sa Panginoon, napuno ng pag-ibig ang puso ni Jerome na siya ngayong nag-uumapaw sa kanyang asawa at 2 anak. Isa rin siya sa mga gumagabay ngayon sa ilang miyembro ng simbahan upang mahalin ang Diyos na siyang nagbago sa kanyang buhay. Iba kasi yung nagagawa ng salita ng Lord eh. Kumbaga lahat mababago sa iyo from being worse. Gaano man kapangit yung buhay mo, gaano man kapangit yung sitwasyon ng pinanggalingan mo. Kumbaga lahat yun kayang i-erase ng God. Bigyan ka ng panibagong buhay na kasiya-siya. Very basic talaga sa need ng tao yung meron kang relationship with people. Yeah. So yun yung nakita ko kay Jerome, di ba? Naglolong siya eh. Yeah. Pero nakita mo, naging healthy yung relationships niya lang with others nung na-restore yung right relationship niya Amen. with God. Tama, kasi He is really our firm foundation. Alam niyo po, life is filled with difficulties and trials. Hindi po talaga maiiwasan. And when we seem to be falling apart and everything else around us is uncertain and untrustworthy, we can rely on God through our Lord Jesus Christ, who can provide stability. The Bible in Psalm chapter 18, verse 2 says, "The Lord is my rock, my fortress, and my deliverer. My God is my rock, in whom I take refuge." Amen. If we do not have Jesus in our lives, challenges, problems, and trials will weaken us and wear us down. As Jesus said in Matthew 7:24-25, "Anyone who listens to my teaching and follows it is wise, like a person who builds a house on solid rock. Though the rain comes in torrents and the flood waters rise, and the winds beat against that house, it won't collapse because it is built on bedrock." Do you want Jesus to be the bedrock by which you stand? Accept Him as your Lord and Savior. Kung gusto po ninyong gawin iyan, sumunod lamang po kayo sa simpleng dasal na ito. It's very important na magkaroon po tayo at magsimula sa relasyon, sa tamang relasyon, sa tamang Diyos. Ang pangalan niya, Jesucristo. Manalangin tayo. Aming Diyos, Ama sa langit, patawarin niyo po ako. Ako'y hindi nagtitiwala, ako'y naghahanap ng kasagutan sa mga problema ko, sa iba't ibang tao, sa iba't ibang lugar. Ngayong oras na ito, tinatanggap ko po. Ako'y nananampalataya, ako'y naniniwala na ang kasagutan sa lahat ng aking mga problema, sa aking mga tanong sa buhay, ay matatagpuan ko lamang sa inyo, Panginoong Hesukristo. Kaya ngayong oras na ito, tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko po ang libreng regalo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Maraming salamat po sa bagong pag-asa, sa bagong simula, at sa bagong buhay. Kasama ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayong tinanggap ninyo si Jesus sa inyong buhay, nakatitiyak na kayo ng katatagan sa inyong buhay. Anumang bagyo o pagsubok ang inyong haharapin. Ang sabi nga ni Apostol Pablo, sapagkat wala ng ibang pundasyong maaaring ilagay maliban sa nailagay na. Walang iba kundi si Jesucristo. Ibahagi ninyo sa amin ang napakahalagang desisyong inyong ginawa upang kapwa natin mapasalamatan at mapapurihan ang Panginoon. Tawagan nyo kami sa aming hotline 8737-0700.
Pwede rin kayo makipag-chat sa amin. Mag-log on lang sa cbnasia.org/mediacenter. Sa inyong social media account, gamitin ang hashtag TSCA Firm Foundation. Kung meron kayong mga prayer requests or comments, i-post nyo lang yan sa Facebook page ng The 700 Club Asia. Upang higit na maging matatag ang inyong pananampalataya at mapaglabanan ang anumang pang-akit ng Diablo, meron kami nitong daily devotional na Tanglaw. Taglis ito at tiyak na makapagbibigay sa inyo ng inspirasyon at pag-asa sa buhay. Meron din itong audio version na inyong mapapakinggan anumang oras. Libre nyo ring maida-download ang Tanglaw mula sa Google Play Store, Spotify at Apple Podcast. Kung sumabay ka sa panalangin para tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, at kung nais mo na maipanalangin ka namin, please text YES, space your name, space location, at ipadala yan sa 0998-590-0620 o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Hindi ko alam kung saan kami mangunguha ng pagkain namin. Sabi ko, Lord, ikaw na po, bahala. Nagkakatiwala po sa lahat. God answered their prayers when Operation Blessing launched the Bless a Child feeding program in Zambales. 80 indigenous children will receive nutritious food, medical checkup, hygiene kits, and school supplies over the course of 10 months. Operation Blessing aims to improve the health and vitality of these precious children. Excited po ako, ma'am, na may improve po yung katawan nila, malusog sila, ayos yung timbang nila. Siyempre sa Operation Blessing din po, salamat at nalaman niyo po kung ano po yung sitwasyon namin. Kung hindi pa kayo member ng The 700 Club Asia, I encourage you to be a member. All it takes is 500 pesos a month for 12 months to be a member. But don't let the minimum be your ceiling. For those who want to give more, I encourage you to do so. Kaya maraming salamat po. The Lord bless you abundantly as you give. Matapos masaksihan ng buong mundo ang walang awang pag-atake ng teroristang Hamas sa Israel, nakakalungkot na dumarami ang mga pagkilos laban sa Israel at sa mga Hudyo o ang tinatawag na anti-Semitism. Glory to the martyrs! Bagamat na sorpresa ang Israel sa walang kaabog-abog na pag-atake ng Hamas, nakita natin ang kahandaan nito sa pagtatanggol sa bansa. Dahil sa mga napabagsak na kalaban, ibinaling ng kritiko ang galit sa Israel. We are not occupying Gaza. Hamas is the government in Gaza. Israel is not responsible for Gaza. We are not in war against the Palestinians. This war is against the Hamas. Para sa ating mga overseas Filipino worker o OFW sa Israel, tulad ni Jackie at Raquel, mabuting tao ang mga Hudyo. Bihira lang po sa Israel yung unlike sa ibang yung mamatratuin ka dito sa Israel po, kasama ka sa dining, you are a family for them. Mararamdaman mo na truly they are chosen people of God. Sobrang galang po nila, marespeto sila, lalo na po sa babae. Ay sila naman po talaga ay tuturing kang kapamilya. 18 taon ng Meta Pellet o caregiver si Raquel sa Israel. Sa tagal niya rito, napamahal na siya sa Israel at sa mga Hudyo. Kaya't hindi niya mapigilang mapaluha habang inaalala ang kalunos-lunos na sinapit ng maraming Hudyo at ibang lahi sa kamay ng mga terorista. Sobra pong nakakaawa ang ginawa nila, hindi makatao. Samantalang sila mahal na mahal ng Israel, ng mga Israeli, mahal na mahal sila. Sanay na si Raquel sa mga rocket attacks, kaya sa halip na umuwi ng Pilipinas, magpapatuloy pa rin umano siya sa pagtatrabaho dito. Hindi rin matanggap ng OFW na si Jackie ang kaawa-awang sinapit ng mga Hudyo sa kamay ng mga terorista. 16 na taon na si Jackie sa Israel. Nagtatrabaho siya dito bilang caregiver. Parang normal lang siya, pero nung nakikita mo na yung talagang
nangyayari po na meron ng pagpupugot ng ulo ng bata, may sinusunog na buhay, mga ganyan po yung tumatakbo sila na kala mo movie pero it's true, it's happening. Super inhuman na kasi yung nangyayari. Parang ang kalaban walang puso. Ayon sa datos, mahigit 1,000 na ang mga nasawi sa panig ng Israel at libo-libo naman ang sugatan. Dagdag pa dito ang daan-daang hostages na hawak pa rin ng mga Hamas hanggang ngayon. The Israelis show their support and appreciation to the Filipino people. During Yolanda, during Marawi, we were there. And we sure and confident that the Filipino people will keep their support to our nation. Ang mga kaganapan sa Israel ang nagsisilbing timetable o sentro ng muling pagbabalik ni Kristo. Dahil sa paniniwala ng mga Kristiyano at Hudyo, ang bansang Israel ay binuo ng Diyos at kanyang ililigtas. Kaya mahalaga na dapat bantayan ng bawat Kristiyano ang mga pangyayari sa Israel at Middle East. Nakasaad sa Biblia, si Yahweh mismo ang magiging pader na apoy ng Jerusalem at ang kaluwalhatian niya ay lulukob sa buong lungsod. Zacarias chapter 2 verse 5. Ako si Josh Bermejo at ito ang CBN Asian News Pagsusuri. Comfort, comfort my people, says your God. Ipinag-utos sa atin ng Panginoon na samahan natin ang kanyang piniling bayan na Israel sa oras ng pangangailangan. Sa ating panalangin at tulong, palakasin natin ang kanilang loob na sila'y hindi nag-iisa at tayo'y kanilang maaasahan. Panginoong Jesus, gamitin ninyo kami bilang instrumento ng inyong pagmamahal. Naway ang lahat ng mga mananampalataya ay manindigan at magpahayag ng suporta para sa bansang Israel. Amen. Because you know what? Relying on fleeting treasures like material wealth, pride, envy, or the lust of the flesh is like building the foundation of our lives on sand that will crumble. But if we rely on Jesus, if we follow and obey Him, we will have a firm foundation that will help us weather the storms of life, as He describes in Matthew chapter 7, verses 24 to 27. Our destructive habits or beliefs will lead us to a shaky foundation that will eventually come crumbling down when we are faced with adversities. Kung nasa ganito kayong sitwasyon, tila nagigiba na ang pundasyon ng inyong buhay o pamilya, hayaan yung ipagdasal ko kayo. Lord, you say in your word that you are before all things, Jesus. And in you, all things hold together. So I pray right now, God, for our kababayans watching who feel like everything in their life is falling apart. Relationships are falling apart, families falling apart, finances are falling apart, health is falling apart. Father, I pray that your wholeness, God, be ministered to sa ating mga kababayang ito ngayon na tila pakiramdam nila gumuguho ang kanilang buhay isa-isa. Lord, I pray that you will restore them and make them whole. Lord, for those who are struggling to forgive, I pray, God, that you will show them that only through forgiveness, God, they can be made whole. First, by receiving forgiveness from you, and then as they release forgiveness, Lord, they can be made whole. Lord, I pray that that you will open their eyes to see, God, that yes, we are praying, God, for breakthrough sa finances namin, sa pamilya namin, pero Panginoon, ikaw talaga ang tunay na breakthrough, that when we are on your side, God, that even though things may be tough, Panginoon, magiging buo pa rin kami dahil ikaw ang aming tiyak at tunay na pundasyon, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa kabuuan na inaalay mo, Panginoon, dahil sa pagkamatay at pagkabuhay ni Panginoong Hesukristo. Salamat, Panginoon, in Jesus' name. Alam niyo po, merong tao na feeling niya his hands are slipping away.
parang nakakabitaw siya. But let me tell you this, sometimes you have to let go and focus on God, because God, when you let go of whatever you're holding on right now na hindi galing sa Diyos, makakatayo ka sa tamang pundasyon, and God is the one holding you right now. That's why you can say, God is my firm foundation, because you are letting go of all those fears, all of those problems right now. I'm not saying you will deny it, but you are surrendering everything, your sickness. There's someone who is going through an ailment na matagal niya nang dinadaing. Hindi siya gumagaling sa kanyang lungs. Right now, your lungs is being healed, restored in the name of Jesus. There's someone who suffered a stroke. You are being restored to your full health. Right now, God is building you up. Your physical body is being strengthened in the name of Jesus. Amen. Developing the habit of generosity is easier with GCash scheduled transfers. On your GCash app, tap Transfer. On the bank transfer page, tap Add Account. Select BDO. Create a nickname. Enter the account name, CBN Asia Incorporated. The account number 003000055 and your email address. At the bottom of the screen, tap Add New Schedule. Choose to donate weekly or monthly. Select your preferred date. Input the amount of your donation. Tap Next. Review details, then tap Confirm. Good will come to those who are generous. Become a CBN Asia partner today. Nakikita ko yung nanay ko kung paano siya umiyak habang naglalabada siya para may pamasahe ako pagpasok sa school. Yung tatay ko is nangungupahan ba, nakikisaka para kumita ng pagkain sa amin. Ang hirap ng buhay namin. Maagang nalasap ni Victoria ang pagiging salat. Kaya naman, natanim sa kanyang isipan ang isang bagay. Ayokong tumandang mahirap, sabi kong gano'n. Kailangang magsikap, kailangang magsipag, sabi ko sa sarili ko. Nanindigan siya sa kanyang salita. Upang makapag-aral, nanirahan siya sa kanyang tiya. Nangatulong ako para mag-aral. Yung hirap na aking nararanasan, pagkagaling ko sa school, maglalaba ako, maglilinis, magluluto sa kanila. Sa bigat ng pasaning dinadala niya, natagpuan niya ang kaginhawaan ng buksan niya ang kanyang puso sa Panginoong Hesus. Doon pala tayo tatawagin ng Lord sa mga pagsubok na dumarating sa buhay natin. Sa mga hirap na nararanasan natin. Nung time na yun, nagkaroon ng Bible study. Doon ako kumuha ng kalakasan sa Panginoon. Sa paglalim ng relasyon niya sa Diyos, natamasa rin niya ang pag-ulan ng biyaya sa kanyang buhay. Lumipas ang panahon at naging line supervisor siya sa factory. Nagkaroon siya ng asawa at isang anak. Isang oportunidad pa ang dumating kay Victoria na hindi niya pinalampas upang mas mabigyan ng magandang buhay ang pamilya. Vicky! Vicky! Did you clean the house? Sir. Clean it again! Bilang OFW, yung merong mga tao na, lalo sa bansang Israel, kailangan mong babaligtarin mo ang kanilang buong bahay. Yung malinis na, lilinisin mo pa. Higit sa pisikal na pagod, mas matinding dagok para kay Victoria nang mayanig ang relasyon niya sa kanyang asawa. Karoon siya ng mistress na sila na ngayon ang magkasama. Pero yung unang-una na malaman ko na may kasama siya, na kapatid ko lang din ang nagsabi, para akong binagsakan ng langit at lupa. Nanginig ang buo kong katawan, parang nawalan ako ng lakas. Nakakalungkot, pero wala tayong magagawa kasi yun yung mga naging kapalit ng pag-abroad natin. Kaya sabi ko sa Lord, Ikaw na Panginoon ang bahala. Alisin mo yung galit sa puso ko, sa mga taong nasa kasakit ng damdamin ko. Ikaw ang magpala sa buhay ko. Sa iyo ko na pinagkakatiwala ang lahat. Matapos ang mataimtim na panalangin nito, nagpatuloy ang buhay para kay Victoria.
Higit na pagpapala ang kanyang natanggap sa pagpunta niya sa Hong Kong. Natutunan ko sa bansang Hong Kong na hindi na magreklamo, kundi anumang hirap, anumang bigat ng trabaho na aking nararanasan, nagpapasalamat ako sa Panginoon. At yung tuwing pagpapasalamat ko sa Kanya, binabaligtad niya lahat, ginagawa niyang maayos ang lahat ng bagay. Pinapagaan niya yung trabaho, yung employer mo na alam mong masungit, binabago ni Lord yun dahil napagpasalamat ka, ginagawa ng Lord na mabait ang amo mo. Sa kasalukuyan, nasilayan na ni Victoria ang kaganapan sa mga salitang binitawan niya noon na makaahon sa kahirapan. Napagtapos niya ang mga kapatid. Ilan sa kanila'y natulungan na niyang makapagtrabaho rin sa ibang bansa, habang ang iba naman ay mga profesional sa Pilipinas. Binigyan din ng puhunan sa negosyong babuyan ang kanyang mga magulang para may mapagkakitaan. Nakapagpunda na rin siya ng isang sari-sari store. Lahat ng yan ay galing sa Panginoon. Hindi man naging madali ang lakbayin ni Victoria, patuloy ang matagumpay niyang pakikibaka sa buhay. Kung may Diyos tayo sa puso natin, nandun yung kagalakan, yung kanyang comfort, yung kanyang blessings ay patuloy at patuloy nating mararanasan. Grabe no, hindi ko ma-imagine yung sakit na pinagdaanan ni Victoria na nalayo ka na sa pamilya mo, niloko ka pa ng asawa mo, pero makikita natin na kahit gaano kagulo yung buhay natin, kahit gaano parang feeling natin guhong-guho na, when God comes in the picture, He can really make something new out of the broken pieces that we have. Amen, amen. I know, I heard someone say na yun nga in those dark moments, that's where you will be stronger. Doon mo mas malalaman, maiintindihan na lahat ng ating mga paghihirap at pagsubok ay may kasagutan sa Panginoon. Because our struggles and challenges come in all shapes and sizes. Fears, addictions, persecution, and worries. All this will tear us apart. But if we build our foundation on the truth of Jesus, if we obey His words, if we truly know Him for who He is, then we will be unshakable. We will not fall, for we are standing on solid ground. Tama, binigyang diin ni Apostol Lucas ang binigkas ni Jesus. Sasabihin ko sa inyo kung ano ang katulad ng taong lumalapit sa akin, nakikinig sa aking mga salita at nagsasagawa ng mga ito. Siya ay katulad ng isang taong humukay ng malalim at nagtayo ng bahay sa pundasyong bato. Nang bumaha at bumugso ang tubig, hindi natinag ang bahay na itinayo, sapagkat matibay ang pagkakatayo nito. Ngunit, ang nakinig naman ng aking mga salita at hindi tumutupad nito ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay ng walang pundasyon. Nang bumaha at bumugso ang tubig sa bahay na yon, kaagad itong bumagsak at lubusang nawasak. Thank you all for watching. We hope that you have been inspired and given renewed hope by all the stories we featured on the show. God bless you more and more. See you next time. Ngayong Martes, Pakinggan ang pangungumpisal ng isang anak na nalulong sa iba't ibang bisyo. silipin ang Malinta Tunnel at alamin ang kasaysayan sa likod nito. Pag-iibigan nila Jean at Jel na uwi sa hiwalayan. May third party kaya? Mga anak na pinangalan sa iba't ibang planeta nakaranas ng mahirap na sitwasyon. Abangan ang kanilang kwento sa Oras ng Kaguluhan. Tampok sa The 700 Club Asia. Martes, alas 12 ng gabi sa GMA.